So, today nga, yung follow-up check-up ko ngayon sa ospital. 4:30 AM nga, gising na nga ako neto kasi kailangan by 5:30 AM is nandun na ako sa ospital. Yes, maaga pa nga lang pupunta lang kami ng ospital kasi para hindi kami maabutan ng cut-off. Bumili nga rin muna kami ng foods para doon na nga rin kami mag-almusal. Nakapag-decide na nga kami ni Daddy na dito na lang ulit ako manganganak sa may ISAV. Dahil dito nga may experience na nga din ako dahil si Ciel, dito ko rin siya pinanganak. At habang kumakain niya, ayan, chinek naman CCTV, nagising na pala ang batuta. So, ayan nga yung bantay nga si Tita Mimi niya muna habang wala kami. Ayan nga, at thanks God, pang number 3 nga ako sa pila, so maaga-aga ako makakauwi. Nag-success nga yung pagiging maaga ni Daddy King kasi by 2 AM pa lang nandun na siya sa ospital. O, diba, grabe ang sacrifice, sobrang aga. So, fast forward na nga, ito nga pauwi na ako at maaga ako natapos. Nag-taxi na nga lang ako neto kasi ang Daddy King nahihilo pa. Dahil 2 AM pa nga lang nasa ospital na siya. So, fast forward na nga, ito na nga yung kinabukasan na hindi ko inaasahan na mangyari. Habang nasa CR nga ako at naliligo, nanikip nga yung dibdib ko tapos hindi ako makahinga. At maya-maya nga nagdilim na yung paningin ko. Thanks God na nga lang kasi bago nga ako matumba, nahawakan na agad ako ni Daddy King. Ito na nga rin yung kapatid ko, nilalayan na nga rin niya ako pagpasok ng bahay. Grabe yung feeling ko nga neto, yung gustong-gusto mong pigilan na magmatumba pero hindi mo nga kaya kasi nag-blackout ka na nga. At syempre yung takot ko nga din kasi buntis ako, baka mamay mapano nga din siya. Diyos ko, sabi ko nga what if kung wala dun si Daddy King. Kaya thanks God talaga at di talaga ako pinabayaan ni God. Bali hindi nga lang pala isang beses ako nahimatay nung araw na yan kundi 2 beses. Yung pangalawa nga dito nga sa may grocery sa may Pure Gold. Pinilit ko talaga na sumama nung araw na to dahil gusto ko ako mismo yung mamimili. Kasi alam nyo na diba kapag boys ang bibili, Diyos ko ang hirap. Ang hirap instruction na, lalo na ang hirap mag video call. Kaya sabi ko talagang gusto kong sumama. Pero bago nga ako sumama, kumain na nga muna ako. Talaga napakabusog ako para nga hindi ulit ako mahilo. Pero wala talagang dala na siya ng pagbubuntis ko. Thankful nga rin ako sa mga staff ng Pure Gold kasi ang bilis sila magresponde. Lumapit na agad yung guard sa akin tsaka ibang staff tapos kumuha ng tubig tsaka ng wheelchair. Sabi nga naman ni Daddy King talaga naging masalan ako na tong second pregnancy ko. Ibang-iba nga sa pagbubuntis ko kay CL noon kasi kay CL sobrang smooth lang talaga. Kaya nga sabi ng mga family namin ni King, ng friends namin, baka boy na nga kasi ibang-iba siya ngayon. And ayun nga din yung gusto na namin na gender boy. Pero kahit girl pa yan ako, walang problema. At least may kalaro ulit si CL. Another kikay and daddy's girl. Excited na nga kaming malaman yung gender niya. So malalaman namin yung gender niya. Sasabay namin sa birthday nga ni CL sa January 9. Oh my God, malapit na. Team basketball na kayo o team volleyball pa rin? Kasi yung team volleyball, Diyos ko, kumpleto na. 7 Maria na nga sila. So by the way, ito na nga ang Daddy King. So siya na nga nagkamada ng mga yan. Happy Mami and happy Ate CL na nga dahil marami na namang stock. Thank you Lord. So ayun nga. So hanggang dito na nga lang. So thank you for watching. Bye!